Basahin po muna natin itong Isaiah 43, verse 1 and 2. Ang sinabi po dyan, Israel. Siguro, ilagay natin yung pangalan natin dyan, diba? Kung naman ang pangalan ninyo, ipalit nyo sa Israel. Kasi yung pangako ng Lord naman by that time sa Israel, ayun din naman ang pangako niya sa atin sa ngayon. In different way, of course. In different form. So, Israel, ito ang sinasabi ni Yahweh na lumikha sa iyo. Huwag kang matatakot sapagkat ililigtas kita. At sabi ng Lord, tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Ganun po, sinabi nga po sa awit ni Solomon, di ba? Ang Panginoon daw isang dakilang mangingibig. Our Lord, our God, is the greatest lover of all time. Hindi si Casanova. No, there's no such thing. The greatest lover of all time is our God. At makikita po natin yan dito sa mga pag-aaralan po natin today through this message. So sabi nga, tinawag kita sa iyong pangalan. So imagine, again, replace Israel with your name. Kumbaga, Rolando, tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Akin ka, Rolando. Yun ang sinasabi ng Lord. Ganyan din sinasabi ng mga lovers, di ba? O ano, starting today, official na to, akin ka na. Di ba? Tapos yung kabila, oh, sige na nga, ako din. Di ba sa mga mangingibig, ganun yun. Di ba akin ka? Especially, siyempre, pagkasal na. Di ba? So anyway, ganun din. At higit pa. Sabi ng Lord, tinawag kita eksakto sa iyong pangalan. Ngayon, maaaring merong millions of Rolando or Alan sa buong mundo. But when the Lord says Alan, alam niya kung sinong Alan yung pinatutungkulan niya. And that is our very good brother, Alan, na kasama natin sa simbahan. Ikaw ay akin. At ito ang pangako ko sa iyo. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. O di ba yung mga scuba divers? Yung mga pumupunta sa ilalim ng dagat. Kasama yun. Kapag dumaan ka sa malalim na tubig, sasamahan kita. Diba, marami pa rin mga nagbo-voyage ngayon, nagta-travel through sea. Hindi ko pa nasubukan yun, pero I think marami pa rin sa atin, diba, pag umuwi ng probinsya, by sea, by water. So, sasamahan kita. Hindi lamang yun, tumawid ka man sa mga ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Hindi ka matutupok. So now imagine this. Sino ba ang talagang supers on this planet? Sino yung mga tunay na mga mighty in this planet? Yun ay walang iba kundi mga anak ng Diyos. Because of not us. It is because of the promise of the Lord. Imagine, hindi tayo malulunod. Hindi tayo ma-overcome ng malalakas na unos ng buhay. Of course, these are symbolism, especially sa panahon natin ngayon. Maging yung mga apoy, yung mga fiery darts ng kalaban, hindi na siya makaka-penetrate, hindi tayo masusunog in these things. Ito yung pangako ng Lord. At ang sabi sa Biblia po, I think sa Peter, sabi doon, the Lord is not slack, no? Sa kanyang mga pangako. Hindi raw pong mabagal ang Diyos sa pagbibigay ng anything na ipinangako niya sa atin. That is biblical, and we are talking about God na merong isang salita, isang Diyos na hindi nagbabago, He is immutable. Ano man yung pinangako niya, siguradong sigurado, tuto pa rin ng ating Panginoon. At itong sinabing ito sa Israel, at sinasabi sa atin ngayon, ganun din naman. Imagine you're still alive now. We're still alive. No? Maraming salamat sa Lord kasi 1 week na pinag-aaralan ko po itong message na ito, and I never really realized kung paano siya magiging significance, especially for me. Nandun kasi yung pangako ng Panginoon. Sabi nga niya, di ba, in short, I will never leave you, I will never forsake you. Kadalasan ka, ikinahihiya natin ng Lord, di ba? Pero maraming salamat sa Panginoon nang dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, since our God is a great lover, even though kadalasan ikinahihiya natin siya, hindi niya tayo ikinahihiya. Di ba, malaking challenge yun, especially sa ating mga katrabaho. Hanggat maaari nga, gusto natin maging closet Christians sa ating mga workplaces. Hanggat maaari, kung po pwede lang, wag na lang malamang born again ako. Kaya na maging resulta nun, minsan, pag kumakain na, hindi man tayo nagpe-pray, yung muko sandali, magpasalamat. Minsan yung salitang Panginoon, sa harapan ng ating mga kaibigan, hindi natin nasasabi. Kasi alam nyo, mga kapatid, malaking challenge yun. Yung mabanggit natin ng
diretsahan ng walang takot, ng walang hiya, yung Panginoong Jesus? I'm telling you, parang andaling sabihin nun, pero maraming tao, and maybe some Christians are the same, nahirapang banggitin yung Panginoong Jesus. Kaya nga kadalasan, di ba, yung nasa itaas na lang lagi sinasabi. Mabuti lang, meron namang pagpapala mula sa itaas. Maraming nasa itaas. Bakit hindi pa diretsuhin? Panginoong Jesus o Amang makapangyarihan. You yourselves, answer yourselves. Minsan ba nabanggit natin ng ganun, ka-courageous, yung praise na Panginoong Jesus sa harapan ng ating mga katrabaho? Okay, wag ng ibang lahi. No, second phase na lang yun. Doon sa mga kapwa nating Pilipino na kasama natin sa trabaho. Meron ba tayong nararamdamang hiya kapag muntik nang lumabas sa bibig natin na praise the Lord? Meron ba tayong nararamdamang hiya kapag napapahaleluya ka? Wala lang. There's something wrong with that. Remember, sinabi rin naman ng Panginoon, kung ako ikahihiya ninyo, ikahihiya ko rin kayo sa harapan ng aking Ama. So bilang mga anak ng Diyos, test yourselves on this. Can we do that? No, can we do that sa harapan ng mga unbelievers? Panginoong Jesus, Amang makapangyarihan, born again. It's a simple test kung ikinahihiya natin ng Panginoon or hindi. Pero sa kabila po ng lahat, again, the promise of God remains. Alam po ninyo ang kagandahan sa Diyos? Regardless nung naging kalalagayan natin after niyang mangako, yung pangako tuloy pa rin. Dahil hindi nakasalalay sa kalagayan natin sa buhay, yung pangako ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, pagpapalain kita. I give you life and you will have it abundantly. Life to the full, to the max. You will enjoy the fruit of this earth. Katulad ng ibinigay ko kay Eva at kay Adan. Biglang yung pinangakuan, by that time kasi yung pinangakuan, parang anghel naman kasi talaga. Later on, hindi na, tinabuhan na ng konting sungay. Parang bumabalik na naman sa dati. Ngayon, yung bang pangako ng Panginoon, maapektuhan yun? No, never. Ang sabi nga ng Panginoon, hindi ako katulad ng tao na pabago-bago ng isip. Di ba tayo, pag may pinangako tayo sa kapwa natin, pag medyo hindi na siya worthy sa pinangako natin sa kanya, kalimutan mo na yung pinangako ko sa'yo. Salbahe ka, ilalike mo lang yung post ko, hindi mo pa magawa. Kalimutan mo na ang gift. Di ba, normal sa ating ganun eh. Kung tutuusin, yung gift tuloy, hindi na siya favor. Kumbaga, kinita lang din naman yun yung taong pagbibigyan. As long as mabait ka sa akin, nilalike mo yung mga post ko, I will be good to you. Ang tao po kasi ganun. Ang Diyos hindi. Regardless ng ating kalagayan, ng naging ugali or attitude natin sa kanyang harapan in a different time, the promise will go on. So magmana tayo sa Diyos. Pag may pinangako tayo, hindi man naging favorable sa atin yung ginagawa ng ngayon, yung taong yun na ating pinangakuan, ituloy pa rin. Kasi ganun ang Diyos. Like Father, like Son. Like Father, like daughter. So yan po ang una. Kaya nga po, since tayo'y papasok na sa another 12 months, another year, ang pamagat po ng message today ay pagtawid. So we are now here. Nandito tayo ngayon sa pampang ng 2023. At meron kayong ngayong malawak na karagatan na tayo ay tatawirin bago tayo makaabot sa susunod na taon. So meron ngayong malawak na karagatan sa atin, sa pagitan natin at nitong darating na taon. At malayo ang ating muli, isang taon, 365 days na paglalakbay ulit ang ating haharapin. Kaya kailangan po natin ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito. Yung pong tubig, dito muna tayo, yung pong tubig, yung dagat, yung lake, yung ilog, lagi pong meron mga significant stories ang Biblia about that. Kung mapapansin ninyo, kailan na ipakita ng Panginoon yung superpower niya nung panahon ni Moses? Di ba, nang biyakin niya yung Red Sea. Imagine that. Dagat yun, hindi yun ilog lang, nakakapiranggot o pasali, o yung makadaan ka na. Hindi. Malawak na karagatan. Kung titignan po ninyo sa mapa,
Di ba, doon sa Sinai Peninsula, patawid sa kabilang side, dito sa Arabia. Malawak po yun. Yung biniyak na tubig na yun ng Panginoon, malayo yun. Malayong paglalakbay, hindi siya ilang lakad lang, nandun na kaagad. Parang mula rito hanggang sa tindahan ni Aling Maming. Hindi, I know, it's not like that. Malayo yun. Malayo po, kaya nga binabangka siya para makarating sa kabila. Malalim na, malayo pang pagitan ng Pampang sa kabilang Pampang. Tubig po, dagat. Maging sila Joshua, nakaranas din ng ganyan. Isa by that time, sa panahon naman ni Joshua, ilog. Ilog na medyo makitid. But then again, ipakita pa rin ng Panginoon. Diba? Dagat man or ilog, kung kinakailangan yung dumaan ng ligtas, akong bahala dyan, anak. Diba kaya nag-iwan sila ng mga bato doon sa dinaanan nila? At hanggang ngayon daw po, yung mga batong patong-patong nila Joshua doon, andun pa siya sa ilalim ng ilog. Bilang palatanda ang totoong nangyari yung time na yun. What about sa Red Sea, no panahon ni Moses? Ano nang palatandaan? Naroon sa ilalim naman yung alin? Yung mga gamit ng mga Egyptians. Yung mga chariots. Diba? Yung mga kahoy, yung mga bakal. Nandun siya sa ilalim ng Red Sea. Hanggang ngayon po naroon bilang patunay, totoo pong nangyari yung pangako ng Panginoon. Kapag naiipit ka na sa digmaan, then I will make a miracle, a great miracle, upang ikaw ay iligtas. Yung nga po yung tumawid sila sa dagat na iyan. At ang nakakatuwa po, dagat man or ilog, nang lumakad po sila, tuyot. Matagal ko ng buti kinukwento kasi napaka-amazing nito for me, alang-alang po sa hindi pa nakarinig. Nung lumakad po sila sa binayak na dagat, sa binayak na ilog, tuyo yung lupa. Sabi nga po natin, hanggang sa kalit-liit ang molecule ng tubig, itinabi ng ating Panginoon. Ganon ang Diyos pang nangako. Samantalang, bago pa sila nakarating doon, ang titigas na nga ng ulo ng mga Israelita, di ba? Puro reklamo. Remember Moses? Muntik na siyang patayin ng Diyos. Dahil nainis na talaga si Moses sa mga Israelita. To the point tuloy, may nagawa si Moses na ikinagalit naman ng Panginoon. At nung minsan nakatalikod si Moses, lumalapit ang Panginoon sa likod niya upang siya'y kitilin. Kunin ang kanyang buhay. Pero then again, God remembers His promise. Meron akong pangako sa taong ito eh. Kahit napakatigas ng ulo niyo ngayon, pangako ay pangako. Tutuparin ko ano man ang pangako ko sa taong ito. So maraming body of water, maraming pagtawid na ginawa ang mga Israelita by that time. Gayun din po sa atin sa ngayon. So muli po, we are now, nasa Pampang tayo ngayon ng 2023 at malawak na karagatan ang ating lalakbayin bago tayo makarating sa another Pampang ng ating buhay. So magbibigay po ako ng ilang mga Bible stories lang dito at dito natin kukunin yung magagandang ginitong aral na merong kinalaman po sa ganitong pagkakataon. Matthew chapter 8 verse 23 hanggang 27. Dito muna. Alam niyo na po ito mag-uusapan natin, but we will see it. Itatry natin silipin, tingnan sa ibang anggulo. Matthew 8, 23 to 27. Ang sabi sa 23. Sumakay si Jesus sa bangka, kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Napaka-peaceful talaga ng Prince of Peace. Okay? I will sleep, I will take a nap. Biglang bumugso nung natutulog ng Panginoon. Ganun kaya talaga pag ang Diyos natulog. Nagkakabalay-balentong yung mundo. Buti na lamang, Jesus Christ in the flesh po yun. Kasi 100% man ang Panginoon, napapagod din siya. At kinakailangan ipahinga ang kanyang pisikal na katawan. Pero sinabi po sa Biblia, God never slumbers and God never sleeps. Hindi natutulog ang Diyos. Natutulog ba ang Diyos? Hindi. Kapag gising siya, ano ginagawa niya? Inaalagaan niya tayo. He's taking care of the things sa buhay habang tayo'y tulog. Imagine ano pwede mangyari sa atin habang tulog tayo. Andiyan yung natulog ka, hindi ka na nagising. Sabi nga nila, di ba? Mas maganda na yung walang tulog kaysa walang gising. Di ba? Pero parehong mahalaga yun. Dapat may tulog, dapat may gising din. So, sino yung kumikilos ngayon habang tayo walang malay? Right? Imagine that. Kasi sino na yung katulad sa nangyayari sa ibang lugar? Natutulog, biglang nagkaroon ng sunog, nagkaapoy, nasunog. Di ba? Iba natutulog, may magnanakaw. Mayroong thief in the night, na evil, hindi good. Habang sila natutulog. Think about this. Habang tayo po'y mahimbing ang tulog,
Ano ang laban natin? Sa lahat ng pwedeng mangyari sa atin habang wala tayong malay. Think about it. Pero sino yung nananatiling gising para habang tayo natutulog, ligtas pa rin tayo? That is the Lord Jesus Christ. That is God, Yahweh, Elohim, El Shaddai, Jehovah. Lagi siyang gising for us. Ang sabi nga po sa Biblia, di ba, ang tulog po regalo ng Diyos. Kaya if I were you, make it a point, 7 to 8 hours, matulog po tayo, regalo kasi yun. Parang imposible, no? Especially pag marami tayong ministries, wala kang magagawa, kundi yung trabaho mo, gawin mo hanggang madaling araw. But always, ipaglaban po natin yung tulog natin. Kasi may oras ng tulog, may oras ng pagkagising. So pinag-uusapan po natin yung oras talaga ng tulog. Ipinaglalaban po yun. Kasi regalo po yun ng Diyos. Remember, sa bawat puyat po natin, meron yung toll sa ating physical body. Kaya tayo natutulog para ma-replenish yung mga cells, right? Para yung ating utak na nag-overheat, medyo lumamig. Kapag pinagdaramutan natin ang ating sarili ng tulog, then sinasayang natin yung regalo ng Diyos sa atin. So, remember that. I know meron kayong mga reason kung bakit lagi kayong puyat. Pero gusto ko lang magising ulit, ipaalala sa inyo, sleep is a gift from God. Enjoy sleeping sa tamang oras, sa tamang haba ng oras. Gawan ng paraan. Gawan po ng paraan. Magtulungan tayo, gawan natin ng paraan para ma-enjoy natin yung regalo ng Diyos sa atin. So, He never slumbers, He never sleeps. But since in the flesh ng Panginoon, siya'y natulog dun sa bangka. Ngayon na natutulog na siya, bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ng bangka. So, hindi pwedeng hindi nababasa ang Lord dun o yung mga nakasakay. Unless meron dong something, may cabin or what, na pwedeng pagtaguan. Ayun na ang tubig, hayan na. Kaya, sa labis na takot, si Jesus ay nilapitan at ginising ng mga alagad. Panginoon, tulungan ninyo kami. Lulubog tayo. Sabi nila. Yan, Panginoon sabi, Okay, sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Napakalit naman ang inyong pananampalataya. Sabi nga lang, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising, di ba? Hindi sila nagbibiro sa Lord noon, seryoso sila. Pero then again, tignan nyo yung nagsasagot ng Panginoon. Bakit natatakot? Narito ako, di ba? Napakalit naman ang inyong pananampalataya. Of course, by that time kasi yung pananampalataya ng mga apostol, hindi pa ganun ka-mature. Hindi pa kasi ganun. Pero then again, ganun na lamang yung galit natin, Panginoon. So bumangon siya. Pinatigil ang hangin at ang mga alon. At bumuti ang panahon. Ang sabi doon, nag-hush na naman. At yung lahat ng bagay naging maayos. No? Ang sabi sa Salmo, our God has total control over the elements. Kaya nga sinabi rito, bumangon siya, pinatigil nga yung alon at bumuti ang panahon. At namangha silang lahat. Ano kayang uri ng tao ito? So, tao ang Panginoon, sila na mismo nagsabi, ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa Kanya. The Lord can command the elements of nature. Remember nung panahon ni Elijah? It is not really the power of Elijah kung bakit ilang taon na tumigil ang ulan sa Israel by that time. It is the power of God. Nakatagda na kung kailan siya uli magpapaulan eh. Nakatagda na yung akala na si Elijah may kapangyarihan. No. He's just a representative na parang nakikita ng mga tao. But the real power, taglay po ng Diyos. Meron siyang kapangyarihan over the elements. Meron siyang kapangyarihan sa mga skin cells ninyo. Meron siyang kapangyarihan sa ating DNA. Meron siyang kapangyarihan sa mga pinakamaliliit na himaymay. Kasi nahihimay din po kasi molecules, nahihimay din ang atoms. May quarks na tinatawag, na mas maliit pa, na hindi mo na makikita. Yun yung point, yun yung mga molecules sa pagtinignan mo, parang lumulutang lang sa air. Of course, walang air. It's a void, vacuum. Pero bakit meron nun? Pag hinimay mo pa yun, mas maliliit pa doon. And God has power over those things. Kaya nakokontrol ng Panginoon ng lahat because He has the power even to the tiniest things dito sa buhay na ito. And lalong-lalo na siyempre sa mga non-living elements. Kayang-kaya ng ating Panginoon yan. So dito po, tingnan natin. Ilang katotohanan yung makikita natin dito. Dineclare mismo ng mga apostol, tao ang ating Panginoon.
100% man. Kaya nga natutulog siya eh. Right? 100% man, hindi po siya yung tipo nagkukunwari lang Diyos na naglagay ng lotion para magmukhang tao siya. Diba? Pero pag tinanggal mo yung lotion, liwanag. Kasi Diyos yun nandun. Hindi. 100% God ang ating Panginoon by that time. But He is at the same time, God. Kaya nga nagkaroon siya ng kapangyarihan na patigilin ang lahat ng mga ito. Ano yung makikita natin? Isa lang. Kung saan naroon ang Panginoon, naroon ang kaligtasan. Regardless of anything na nangyayari around us. Kung saan man tayo naroon, kung kasama natin ang Panginoon, that will be the safest place on earth. Nasa war zone ang isang Kristiyano, kung talagang nananahan si Kristo sa kanyang puso, kung saan man siya naroon sa war zone, that is the safest place on earth for that person. Ano yung lagi lang sinasabi? Yung cliche? Diba? Peace is not the answer, the absence of danger, but it is the presence of God. At maraming variation yon. And that is true. Gusto natin ng kaligtasan? Only in the person of the Lord Jesus Christ, makukuha natin yung total na kaligtasan na yon. At kung ang mga panangyayari sa paligid natin, lagpas na sa ating kakanyahan, kaya siya ng Diyos. Kasi sino sa atin makapagpipigil sa ulan? I think umuulan ngayon sa labas. Of course, meron nagkiklaim sa Pilipinas, since siya raw yung ama at anak at the same time, at pag-aari niya ang buong universe, meron siyang kapangyarihan patigilin yung lindol, pinapatigil daw niya yung bulkan. Okay, fine yung COVID, pwedeng pakitigil din niya. Because those people are fakes. And I think you know kung sino yung usapan natin dito. Si Jesus Christ alone ang merong kapangyarihan sa lahat ng mga ito. At yun ay pinakita niya this time. Maybe sa tingin natin, parang walang ginagawa ang Diyos. Parang natutulog siya. But He is not. Maaaring ang utak natutulog, pero ang puso laging gising. Right? Laging gising yan. At lalong-lalo na pang ating Diyos. Habang siya'y namamahinga, habang siya'y in the flesh, nandun pa rin ang kanyang puso sa kanyang mga kasama sa bangka. Ang sabi nga, iisang bangka tayo kasamang Panginoon, kaya hindi tayo matatakot. Sige lang, di ba? Sa pamamangka, sa pagpalaod sa buhay, kasama ang ating Panginoon. Tingnan naman po natin Matthew 14:22 hanggang 27. Second to those 3 na pag-uusapan natin. So verse 22 ang sabi, ibang pagkakataon naman ito. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sila sa kabilang ibayo. Sige, mauna na kayo ha. Kayo na muna doon. Samantala, yung mga tao naman na susunod-sunod kasi bakit sumusunod-sunod yung mga tao according kay Jesus Christ? Kasi may nakakain sila eh. Di po ba? Merong eksena doon. Yung 5,000 na mga kalalakihan, pero pa yung babae, mga bata. Susunod-sunod sila kung saan magpunta ang Panginoon. Kasi naman, nakakakain sila ng libre. Hindi lamang yon, yung miracle. Imagine, ilang pirasong isda, ilang pirasong tinapay, nang ipunin nila yung natira, mas marami pa. 12 bakol, samantalang una, hawak lang sa kamay ng bata. Tapos yung mumu, nang ipunin nila, 12 bakol. Imagine that. Who can do that? Who can multiply the blessings? God alone. Doon po makikita natin, bukod dito, makikita po natin doon sa sinasabi ko ngayon, ano man po ilalagay natin sa kami ng Diyos, dumadami po yun. It will be more than enough. Kaya po, wag tayo magiging maramot sa Diyos. Isa po sa ayaw ng Diyos, yung mga mararamot. Una, hindi kasi yun ang attitude or character ng Diyos. Hindi maramot ang Diyos. Kasi hindi ba binigay nga niya yung kaisa-isa niyang anak to die for us? Right? So hindi siya maramot. Pangalawa, bakit? Habang tayo nagmamaramot sa Diyos, lalong maghihirap ang buhay natin. Diyan nangyayari yung pangarap na napakasimple ang hindi pa natin maabot. So, assess your lives. Let us assess our lives. Maramot ba tayo sa Diyos? I'm telling you, kung maramot tayo sa Diyos, I'm telling you, mahihirapan tayong marating ang ating mga kahit pinakasimpleng pangarap sa buhay. Mahirap po yan. So, maging bukas palad po. Hindi naman sila sabi ng Panginoon na ibigay mo sa akin ang lahat-lahat sa iyo. Katulad po nun, ilang pirasong isda, ilang pirasong tinapay, idulog niyo sa akin. Anong nangyari? Hindi lamang yung pamilya ng bata ang nakakain, ang nabusog. Yung buong camp. And that is maybe 10,000 people, more or less.
And that is the reason, ang nakakalungkot doon, maganda yung kwento, maganda yung naman Panginoon. Yung mga tao kaya susunod-sunod dahil may makakain sila. It was not really because of faith. I think normal sa tao yun, ano? Kapag may pakinabang, sige lang. Makasama nga dito kasi alam ko may pakinabang to eh. Malilibre yung lunch ko. Diba? Unlimited ang kape. I think normal yun sa maraming tao, pero hindi siyempre lahat. Ganun din yung panahon natin, Panginoon. Kaya ito ngayong eksena na gusto magpahinga ng Panginoon, gusto ko munang humiwalay. No, gusto ko munang humiwalay. Kaya pinauwi niya ang mga tao. Matapos ang paalisin ng mga tao, ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Quiet time. Gawa natin ng paraan, magkaroon tayo ng moment with God alone. Hindi ko sinasabing istorbo kasi mga kaibigan, istorbo ang pamilya. I'm not saying that, hindi naman yung sinasabi sa Biblia eh. But kinakailangan, paminsan-minsan or schedule na natin, dapat meron tayong alone time with the Lord. Kasi hindi ba meron tayong alone time? O nasan ka na naman ito, nagkakape sa labas. Bakit hindi mo ako sinama? Gusto ko muna mag-spend ng alone time. Don't be alone with yourself. Kasi I'm telling you, lagi ka rin may kasama. Dalawa po ang pwedeng sumama sa atin sa ating alone time. Whether the forces of darkness or the forces of good, of light. Hihiwalay ba tayo ng mga masamang espiritu? Tingin ninyo, hihiwalay ba sa atin yung mga demonyo na mula bata pa lang binabantayan tayo para guluhin ang buhay natin? Never. So, to be honest with you, there's no such thing as totally 100% alone time. Kung hindi po natin kasama ang Diyos sa ating supposedly alone time, iba po ang nasa tabi natin on those alone time. That will be the enemy. Bali pa kaya natin gusto magkaroon ng alone time, di ba? Para nga maging maliwanag ang ating isip. Sasagutin ko na kaya siya o hindi. Sino ba talaga sa kanila? Or magbabayad na ba ako talaga ng utang or what? Natingin ninyo, ano yung ibubulong ng kalaban doon? Sagutin mo lahat. Sayang din yung gift. Magpapasko, ayaw mo nun, maraming magre-regalo sa'yo. Sayang din yun. Decision making. Sa tingin niyo, ano ibubulong ng kalaban? Sige lang, bahala na. Dumarating ba ang point in time sa pag-iisip natin, pag de-decide tayo, ang sagot natin sa sarili natin? Sige na nga, bahala na. Meron bang katalinuhan doon sa salitang bahala na? You yourselves, bilang mga matured people here, meron bang wisdom dun sa bahala na? Pag sinabi po natin bahala na, mamatay kung mamatay. Magkaloko-loko ng lahat, bahala na. There's no such thing sa Christianity. Kaya kailangan po natin si Jesus Christ. Si Jesus Christ, pag tinanong natin, so Lord, ano po ba ang talagang gagawin ko, Panginoon? Sisigihan ko po ba o hindi? Anak, maraming salamat sa iyong pagtawag sa akin. Bahala na. Hindi sasagot ng ganun ng Diyos. Meron siyang specific, positive, napakapayak na sagot sa lahat ng ating mga katanungan sa ating mga buhay. Mahalaga po, ulitin ko po, kapag meron tayong alone time, I'm sure meron tayo kahit paano, isama natin ng Lord. Don't be really alone with yourself and the other side. Be alone and be with our God. Why? Ganun ang ginawa ng Panginoon. Bumalik siya, di ba? Anong ginawa niya doon? Nanalangin. Hindi siya yung tipong nung, wala na nakakita sa akin. Tulog siya doon, humihilig pa. Hindi. Humiwalay ang Panginoon. Ano pa rin ang ginawa niya nung humiwalay siya sa crowd? Nung mag-alone time ang Panginoon, Jesus Christ talked to the Father. Kung ang Panginoong Jesus, kinakailangan niya magkaroon ng alone time with God the Father, lalo na naman siguro tayo, di ba? Jesus Christ na yun. Nagbibigay na siya ng buhay sa mga patay. Nagmumultiply na siya ng ilang pirasong mga isda. Tapos kinakailangan pa niya alone time with the Father? Yes. So let's follow the example of the Lord. Let's have an alone time with God. Talk to our Father. Kasi po meron tayong lakas. Wag naman yung alone time habang nag-alone time TFC or I don't know, Korean drama or what. Hindi alone time yun. Hindi. Ang tunay na alone time, you and God. At nakikinig ka, praise and worship.
And most especially, you're reading His Scripture. Kasi kung meron kang mga katanungan, pag nagbabasa ka ng Biblia, malaki po ang chance na God will answer our questions through reading His love letter to us. Yes, that is the Bible. It is a spiritual book. Hindi natin makukuha sa ibang mga sources yung mga sagot ng Biblia sa atin. And you know what? Since we are talking about the Bible, ang author mismo, ang Holy Spirit, it is alive. It will really, literally and spiritually, talk to us. Talk back to us. So, sa alone time po, makipag-usap sa Ama. I-turn off lahat. I-turn off lahat. Dito sa planetang ito, kundi ang ating pakikipag-usap, heaven and us. Our God, our Father, and us. So, anong nangyari? Inabot siya ng gabi. Di ba? Inabot siya sa gabi sa kanyang pakikipag-usap sa Ama. Samantala, sa kabilang panig, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. So habang wala naman ng Panginoon, hindi naman na nangyayari sa mga alagad na naman. Ito naman, may bagyo na naman sa dagat o sa laot. Pero sa verse 25, something happened. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Imagine that. Walang ibang nakagawa. Yung mga magician, ginagawa nila, kaso fake. Walang ibang pwedeng gumawa nito kundi God alone. Remember, He has power over the elements. Pagtapak niya sa tubig na, hindi siya lumulubog. Hindi siya lumulubog. Ano nangyari? Nung makita ng Panginoon, sa dilim, lumalakad sa tubig, tingnan ninyo ang sinabi ng mga apostol. Kinilabutan sa takot ang mga alagad na makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Nasasabi nila, multo, multo! Ang Lord pa talaga, inakalang multo ang ating Panginoon. Yes, hindi lamang po ngayon kasi merong natatakot sa multo. Kadalasan po kasi multo, sarili lang yun eh. 99.99% ng mga multong nakikita ng tao, multo sa kanyang isip. Yung natitirang porsyento, gawa po ng kalaban yun. Isip at kalaban. Pag-uusapan natin yan. So sumigaw sila, multo! Ngunit, nagsalita agad si Jesus. Sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Ako ito. Ano yung makikita natin dito sa eksena na ito? Again, nasa tubig na naman sila. Body of water, maalon-alon na naman, hinahampas-hampas na naman. Tapos maya-maya na medyo tumila yung unos. Ay, salamat. Nawawala ng bagyo. Tapos multo naman ang sumunod. Kaya yung takot nila, mas doble. Doon natin makikita mga kapatid na ang Panginoon, totoo yung sinasabi nila, God works in a very, very mysterious ways. Hindi mo kayang i-outwit. Hindi pwedeng yung imagination mo mas matindi kaysa sa imagination ng Panginoon. Ano man yung ginagawa niya by that time, very, very unlikely, hindi yun maiisip ng kahit sino. No one can second guess God. Kung tao, pwede pa. Ay, alam mo, sa nangyayaring to, sigurado ako, ganito ang gagawin ni Kuya Ariel. At nangyari nga, kita mo, sabi ko sa iyo style na ni Kuya Ariel yan. Tao, yes. Kaya natin gawin yun through experiences na nakita natin gawin niya. In a way, pwede nating pangunahan yung mangyayari at nangyayari nga siya. Pero ang Diyos po, hindi. Sigurado gagantong gagawin ng Panginoon. Kung sasabihin man natin yun, meron tayong reference sa Biblia. At yung sinasabi natin gagawin ng Panginoon, biblical. Hindi something out of this world. Kasi po, bawal yun. Walang dagdag, walang bawas po sa Biblia. So, bumalik po tayo dito. Sa mga pagkakataong ganito, galing sa matinding takot itong mga apostol na ito, itong mga alagad. At sa isang kapamaranang hindi talaga nila kayang arukin sa kanyang isip, maging sa kanyang imagination, yun ang ginawa ng Panginoon, lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Ang problema sa buhay po, sinisimbolize ng tubig na ito. Right? At mamaya pag-uusapan tayo, isa na lang. It symbolizes our life. Minsan-minsan ang buhay natin, panatag, di ba? Tapos for some reason, isang giglap, biglang gumugulo. Dumadami yung bumps sa ating buhay. But you know what? Pinakita ng Panginoon, well, I am over the waters. Hindi ako lumulubog. Hindi ako kayang kainin ng alon. Because itong alon to, nasa ilalim lamang ng aking kapangyarihan.
At kadalasan po, minsan katulad sa nangyari dito, habang kumikilos na nga ang Panginoon upang i-fix yung ating pagkatakot, yung source ng ating suliranin, meron pa rin fear sa ating puso. Di ba dyan nangyayari yung ipinagpe-pray na nga, I declare in Jesus' name na tanggal lahat ng problema, tanggal ang pag-aalala, tanggal ang pagkatakot. Amen. Ano ba yung mangyayari, mami? Di ba meron ganyan? After mag-pray, gano'n naman na ulit. Namamabrema after mag-pray mismo. Nangyayari ba sa atin yan? Yes. Remember those times na nag-pray tayo sa Panginoon, natulungan tayo. At nag-declare pa tayo, this I pray in Jesus' name, amen. Tapos balik naman sa kanina lang. Ano yun, naging panatag lang tayo, noong panahon na tayo nagpe-pray. Pero after nun, balik katulad nung una. Yes, it happens to us. Hindi lamang yun, nung unti-unti nang inaayos ng Panginoon ang mga gusot sa ating buhay, natatakot na tayo, right? Halimbawa, ako, paano kaya ito pag inalis na siya ng Panginoon sa aking buhay? Paano kung wala ka na? At maraming ganyan sitwasyon sa buhay, sa mga relationships. No? Sabi nga nila, our love was strong, but it was wrong. Marco season yata yun. At pag-pray mo ngayon, Lord, gusto ko na po maging normal ang buhay ko. Ayoko na ng gantong magulo. Ayoko number 5. No, Lord, gusto ko na maging number 1. Tapos inaalis na ng Panginoon, gumagawa na siya ng paraan para unti-unti na kayo magkahiwalay. Nawala ka ng cellphone. Hindi ka na makabili ng SIM card. Di ba? Nag-uwi yung mga kaibigan mong pwede maging daan sa kanya. Yung fear naman na mawala siya. Di ba? At maraming klase ng examples. Nung nandyan na ang Diyos, naglalakad na siya sa ibabaw ng tubig na kanina kinatatakutan natin at baka tayo lumubog. Nung gumikilos na siya, naglalakad doon sa suliranin, sa loob ng suliranin na yon, yung takot naman ang nararamdaman natin. Normal yun sa tao. But then again, if God is working, sabi nga po natin, huwag tayong makialam. Kasi God is always at work sa ating buhay. He never stops. No? Kaya nga maganda yung t-shirt na yun God at work. Maganda yun. Yung may harang siya, tapos God at work. Pero hindi pa tapos kasi ang Diyos sa akin Hindi pa tapos ang Diyos sa inyo. So kung meron siyang ginagawa sa buhay natin, huwag tayong makialam. Makiisa tayo sa ginagawa ng Diyos. Parang sa kalsada lang yan, may laban ba tayo kapag sinarado nila yung isang part ng highway? Pag sinarado yan ng government, wala tayong magagawa kundi magre-routing, no? Dumaan sa mas malayo, wala tayong magagawa doon. Let them do their job. Ganun din po sa Panginoon. If God is at work at lagi po siyang at work sa ating buhay, huwag natin siyang pipigilan. And of course, kung nasasaktan tayo sa ginagawa niyang mga pagme-maintenance sa buhay natin, kung nakakaramdam tayo ng fear, ng pain, ipagpasa Diyos natin yung mga iyan. Kasi alam naman po natin, di ba? Kapag natapos ang Diyos sa kanyang ginagawa sa buhay natin, ang lahat ay pawang napakaganda. Ang sabi nga po sa Ecclesiastes, in His time, He will make everything beautiful in His time. Maganda po ang kalalabasan kapag hinayaan natin ang Diyos na kumilos sa ating mga puso at sa ating mga buhay. Huwag tayong matatakot. At maraming salamat sa Panginoon, nandun yung kanyang assurance. Di ba? Reassure niya yung mga disciples, huwag kayong matakot. Ako ito. Ako yung naglalakad sa ibabaw, ha? Ako ito. Mararamdaman po natin yan. It will be the conviction of the Holy Spirit. Huwag tayong matatakot. Lord, bakit po nagkagandang buhay ko? Bakit parang yung mga kaibigan kong dati kong, close, lumalayo na sa akin? Naging born again na ako, lumalayo na sila. Lord, napakasakit naman po. I am working. It is me na unti-unti tinatanggal ko yung mga nagkokos ng pain, ng trouble sa iyong buhay. Tinatanggal ko isa-isa yung mga bagay, yung mga taong humahad lang sa iyo to be with me. Yun po ang ginagawa ng Lord. Kung gusto po natin magkaroon ng close relationship with the Lord Jesus Christ, isa po kasi yun sa gagawin niya. Bibistayin ng Diyos lahat ng ating mga relationships. Kung itong taong ito, dalawa nang pwedeng mangyari sa mga kaibigan natin. Kung yung kaibigan natin, susuportahan nila ang ating bagong relasyon kay Jesus Christ, those friends will remain.
Pero kung yung kaibigan yan ang magiging hadlang upang tayo magkaroon ng close relationship with the Lord, God will do something about it. Katulad ng isang magulang sa isang anak. So yes, kapag gumawa ang Panginoon sa ating buhay, kadalasan po hindi siya comfy. Minsan hindi po siya favorable. But if God is the one who's doing that, let Him be. Kung paano yung mga dentista, di ba? Habang ginagrind yung ngipin, di ba? Nakakangilo yun. Meron pa tayong magagawa doon, di ba? Titiisin na lang natin hanggang matapos yung dentist. Yung mga doktor, habang ino-opera yung puso natin, pwede kang makialam. Mamaya na yung susunod na hiwa, doktor. Hindi. Hayaan mo yung doktor gawin yung trabaho niya hanggang sa matapos siya. And after that, what? Ginhawa, di ba? We will be safe. We will be saved sa anumang klase ng mga illnesses. So, lalong-lalo na po ang ating Panginoon. So, hindi po evil spirit, hindi multo, kundi sa buhay ng isang tunay na anak ng Diyos, katulad po sa mga disipulo na ito, He is the one always working. Hindi lamang sa umaga, God can also work in the night. Hindi lamang sa panahong mayroong unos, kundi maging sa mga stillness, supposedly stillness ang ating buhay, naroon siya working in us. So, let Him be. Magtiwala tayo sa Panginoon dahil siya yun. Siya yun. Yun ang kanyang assurance sa atin. At panghuli po sa ating example, again sa Valley of Water, magkapatid po ito, itong binasa natin kanina at itong ngayon, 14:28 hanggang 33. So nakita nung magaling na Pedro na naman. Sabi nga ng Panginoon, uy, ako ito! E di narinig ni Pedro ngayon yun. Ito yung sagot ni Pedro. Sinabi ni Pedro, Panginoon! Si Pedro tamang hinala pa eh. Anyway, Panginoon, kung talagang ikaw yan, hayaan mo akong pumunta sa iyong kinaroroonan, dyan sa ibabaw ng tubig. Di ba? Atapang, di ba? Ang tapang. Pero sigurista talaga si Pedro eh. Isa po yan sa ni Pedro sa kanyang traits. Kaya nga po tinawag siyang Pedro or Petro or Bato. Yes, sa Tagalog po, Bato siya. Ang pangalan niya. Apostle Bato. Kumusta na po? Yun po yung meaning ng Pedro. Kasi ang talagang pangalan ni Pedro, Simon. Si Simon po siya. Kaya minsan Simon Pedro. O Simong Bato. Yan po. Ang Lord po nagbibigay siya ng alias. Next time pa pag-uusapan natin dyan. Kung paano nagbibigay ng Panginoon ng alias, ng nickname. Depende sa characteristic, sa attitude ng bawat isa sa atin. That's very, very exciting. Dumalo lang kayo, maririnig niyo po yung patungkol dyan. So sumagot sa Panginoon. Siyempre, ang Panginoon pa. Anak niya yung humihiling. Siya ba? Hindi. Sabi ng Lord, halika. So mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Sarap ng feeling, Yun na lang bago ka makababa doon. Kasi, gumagalaw yun eh. Saka tubig yun, right? So hindi madali. Sa parte ni Pedro, hindi rin naging madali yung pagbaba sa bangka. Di ba? Of course, nagkulang si Pedro later on. Pero yun na lamang bumaba siya sa bangka. Magagawa kaya natin yun ng ganun kadali? Besides Peter, yun nga lang po ang kagandahan kay Peter, meron siyang batong puso. Kumbaga, napaka-firm po. Makulit si Pedro, yes. Kaya madala siya mapagalitan ng Panginoon. Pero meron siyang ganung klase na karakter. Matatag. No? Ganun naman siya pagdating sa pagtitiwala. Ganun siya sa pagtitiwala sa ating Panginoon. So, bumaba siya. Tapos, lumakad nga si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta sa ating Panginoon. Nasa near distance ng Panginoon. Pero lumakad siya. Now, what a feeling, right? Ang sarap ng pakiramdam lumalakad sa sa tubig. Yung pangarap nga lang natin, maglakad tayo sa gelatin eh. But then again, I don't know kung meron kayong ganang klase ng imagination na tayo mga bata pa, right? Sarap siguro lumakad sa gelatin or what. Oh, lava! Yung nandun kasi ibabaw ng sofa. Kunyari, lava yung sementong ganyan. Di ba? Imagination ng mga bata way that time. Ganun na ginawa ni Pedro ngayon, di ba? Punong-puno siya ng innocence, ng kagustuhang makalakad sa tubig patungo sa ating Panginoon. Yun nga lang, nang mapansin niya ang malakas na hangin. So ongoing pa pala. Even though medyo still na yung tubig, pero malakas pa rin ang hangin. Nang mapansin niya ang malakas na hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. There's only one thing fear can do to us. It will destroy us. Yung pong fear, hindi yan ibinigay ng Diyos. Yung fear of God, yes. Pero yung fear besides God, that is something else. Kasi ang sinabi na sa Biblia through Apostle Paul, God did not give us the spirit of fear or timidity, but what of power? Eh yun na nangyari kay Paul.
Kay Pedro, ganun din po sa atin. Pag tayo nagsimulang matakot, wala na. Wala, sabihin mo na kasi, mahal mo siya. After 10 years, hindi pa rin masabi, dalawa na anak tuloy, iba na napangasawa. Di ba? Ngayon sa mga ngibig, ganyan din eh. Ayaw pa kasing gawin, ayan. Sasabihin mo lang sa boss yung kinakailangan mo, ayaw pa sabihin, ayan, tuloy. Kasi sa opisina, di ba, maraming takot lumapit sa mga boss. Konting hiling, boss, New Year naman sa Sunday, pwede ba sa Monday, half day kami? You know, why not? Kung hindi pumayag, okay. Kung papayag, sayang naman yung chance, right? Kasi ganun kami sa opisina. Nung may pasok kami kasi ng linggo, yung araw ng Noche Buena natin, di ba, linggo ng gabi. Ang plano namin nung kasama kong Pilipino sa opisina, hintayin natin yung boss natin na kasi pag Christmas siya, nagpapa-half day yan. Ay, ganun ba? So, hinihintay namin ngayon dumating yung boss namin ng linggo ng maghapon. Sabi ko, isahan tayo ng boss natin, mukhang siya ang nag-Christmas celebration kaagad, ha? Hindi dumating. Hindi dumating. Pero ang point ko po doon, meron kaming ganung klase ng hope, na courage na magtanong kung po pwede na, kahit bukas po, kinabukasan, half day kami. Papasok kami na 2:00 or 1:00 kasi, puyat, Christmas celebration or New Year. Pag hindi kasi natin ginawa yun, walang mangyayari sa atin. Wala. Sa buhay kasi ganyan. Kailangan atapang. Kung hindi natin tatapangan ang sarili natin, to be honest with you, halos wala tayong mararating sa buhay. Tiis-tiis lang, puro tiis-tiis lang. Yes, sinabi sa Biblia, kinakailangan natin ng pagtitiis. Yes. Pero hindi sabing puro tiis na lang lahat. May iba pa. Be strong and be courageous. Kung tayo mo yung tipong mga Kristiyanong puro tiis, ayaw natin gawin yung ating dapat gawin, then, ang ganda na nga lang tayo, puro tiis na lang. Paano mangyayari sa ating yung sinabi ng Panginoon, I give you life and give it to the full. Buhay na ganap at kasaya-saya. You will enjoy the fruit of your labor. You will enjoy the fruit of this earth because the earth is the Lord and everything in it. Paano mo ma-enjoy yan kung puro tiis-tiis na lang? Right? So, kinakailangan, matapang din tayo. Kung wala namang masama sa hiniling natin, kung we think we are worthy naman sa hiniling natin, then ask. Pag sinabing yes, praise the Lord. Pag hindi, irespeto natin yung boss natin. So, that is life. Ganun naman talaga ang ating buhay. So, nag-aalinlangan because of fear si Pedro at ang sabi ng Panginoon, ito medyo nakakalungkot siyempre. Sumigaw kasi siya, Panginoon, sagipin ninyo ako. At ito nga ang Panginoon, napakabait talaga ng Lord, inabot ang kanyang kamay. Buti lang ang Panginoon, hindi masungit, Bahala ka sa buhay mo. Andiyan ka na, nagkaganyan ka pa. Bahala ka sa buhay mo. No, andun pa rin pag-ibig ng Lord. Pero ang Panginoon po, truthful. Ang Diyos, dakilang mangingibig. At the same time, totoo po ang kanyang mga sinasabi. At makikita po natin dito. Ang sabi ng Panginoon habang inaabot niya sa Pedro, bakit ka nag-aalinlangan? Napakalit na yung pananampalataya. Masakit ba yung marinig o hindi? Nasabihan ka na isang kapatid, kapatid? Andin ang pananampalataya mo. Tell me, masakit siya o hindi? Be truthful. Me, yes. Masakit tong masabihan tayong lahat. Hindi lang sa simbahan, kundi sa labas ng simbahan. Pag sinabing, alam mo, kulang ka sa faith. Masakit po yun. Pero kung yun ang katotohanan, tanggapin natin. Yung pong denial, walang mararating. Hindi, okay lang ako. Hindi, okay lang ako. Kung hindi okay, pag tinatanong tayo kung okay o hindi, kapag hindi okay, actually, hindi talaga okay. Kasi paano darating ang tulong kung puro tayo okay? Again, bumalik tayo sa opisina. Enrico, good morning. Kunyari, ganun ako doon, may problema. Hindi makapagtrabaho or what. Enrico, what's happening? Everything's okay? Yes, sir, it's okay. Ano ngayon ang mangyayari doon? Imbis na yung boss sana makakatulong, walang nangyayari tuloy. Di manigas ako doon. Okay pala eh. Okay. Manigas ka dyan. Kung ano mga problema, boss, solohin mo na lang. Mga kapatid, kung hindi okay, hindi okay. Hindi na po uso yung pabalat bunga. Hindi na po uso yun sa mga Kristiyano. Ang inuutos ng Panginoon, be truthful. Kung hindi ka okay, anak, tell me. Kung hindi ka okay, anak, sabihin mo sa kapatid mo pag nagtatanong siya. Why? So we may help. Makakatulong kami.
Kung tutusin, hindi na spiritual itong mga pinag-uusapan natin. Literal, mga practical na pamumuhay na lamang ito. Pero kung namimiss po natin to, marami tayong mamimiss na mga pagpapala, ginhawa sa buhay. So sabi ng Panginoon, yes, mahal kita, tutulungan kita, wala sa iyong paglubog. Gayon pa man anak, ang katotohanan, Pedro, na maliit ang iyong pananampalataya. Kaya nangyayari sa iyo yan. Wala nang nasabi si Pedro after that. Kasi totoo naman, kitang-kita sa nangyayari sa kanya. So verse 32, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At doon sinamba siya ng mga nasa bangka. At ang sabi nilang lahat, tunay nga po, kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Maraming nangyayari sa ating mga buhay na hindi natin pinlano because we are just doing our part out of our faith or ating mga obligations, responsibilities. Kaya paminsan-minsan meron nangyayari ng gusot sa ating buhay na hindi natin mawari. Saan ba nagsimula itong mga ito? Kasi walang magpaplano, no one will plan any gusot sa kanyang buhay, right? Walang magpaplanong, ano kaya magandang mangyari sa buhay ko sa 2024? Gustutin ko kaya? Gusto ko yung magulong pamilya, gusto ko iwan niya ako. Sino nagpaplano ng gano'n sa 2024? Gusto ko pagkaisa ako sa opisina, no? Gawin ako alipin, assistant janitor or what. Sino nagpaplano ng ganun? Wala. Pawang magagandang planuhin ang gusto natin sa sarili natin, di ba? Walang ibang makakatulong doon kundi ang Diyos. At habang siya tumutulong sa atin, tulungan din naman natin ang ating mga sarili. At dito, nirecognize nila ang pagka-Diyos ni Jesus Christ, ganyan din naman po tayo. Si Jesus Christ po, hindi tao lang. He is the Son of God, big S, na ipinangako sa Book of Psalms, pinangako sa Old Testament. Sabi nga po doon, unless you kiss the Son, the wrath of God will remain in you. And that is the Messiah, the Son. And that is the Lord Jesus Christ, Diyos na nagkatawang tao. 100% God, 100% man, nakasama nila by that time. At kasama rin naman natin sa ngayon in our hearts. Nakaluklok sa ating mga puso ang ating Diyos. So lagi pong umaabot ng kamay ang ating Panginoon at habang siya tumutulong sa atin, sinasabi niya ang totoo. Maging ganun din tayo sa bawat isa. Walang masama, tulungan natin ang bawat isa. Pero isa po sa may tutulong natin sa bawat isa, sabihan sa kapatid, alam mo kung bakit nagkakaganyan yung sitwasyon mo? Tell them. Kung sinabi lang, sige no, sabihin mo naman sa akin, ano ba yung ginagawa kong mali kasi? Kasi hindi lahat ng tao, ganun eh. Habang tinutulungan mo, sasabihin nila sa'yo, pwede tumulong ka na lang, huwag ka na mag-advise. Di ba may mga taong ganun? But then again, kung in-offer mo at ayaw nila, then don't do it. Pero i-offer it, para malaman mo kung tatanggipin nila o hindi. Kasi again, kung mag-fear tayo, hindi tayo magtatanong ng ganun, then, saan napunta? Dead end ka agad yung istorya. So ask, okay lang ba kung sasabihin ko sa'yo bakit nagkakaganyan na sitwasyon mo ngayon? Pag sinabing yes, go. Pag sinabing hindi na, marami na nga akong problema, may sasabihin ka pa, hindi. Okay, irespeto natin. Pero mahalaga, we offered our hand and we tried to offer our hearts sa mga tao, katulad po sa ginagawa ng ating Panginoon. So bilang pagbubulay po, panghuli. Again, isang napakagandang verse ang iiwan ng Panginoon sa atin, this 2023, na babaunin natin hanggang 2024. Isaiah chapter 43, verses 18 and 19. Ito ang sinabi ng ating Diyos. Ilibing mo na sa limot, at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong una. Masdan mo, ako'y gagawa ng isang bagong bagay. At ito'y nagaganap na. Hindi mo ba nakikita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. That is the promise of our God. A more prosperous new year. A more prosperous na paglalakbay sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos. Always remember, yes, naglalakbay tayo sa mundong ito. At the same time, tayo po ay mga pilgrims lamang. Tayo po ay mga hindi talaga tayo taga rito on this earth. We are just passing by. Ang final destination ng mga anak ng Diyos, walang iba kundi langit. Sa piling ng ating Panginoon. So habang tayong dumaraan sa mundong ito, sa napakaikling panahon, what? 50 years, 60 years, 70 years, 80 years. After that life here, life will continue doon sa piling ng ating Diyos. So while we are here now,
Sabi nga ni Pablo, to me, di ba? To die is gain, but to live is Christ. So live, let's live para sa ating Panginoon. This is just a very, very tiny na klase ng mga realization na kinakailangan natin matutunan ngayon. After this, it's up to you. Ituloy ninyo pagbaba sa Lord. Papalipat na ang bagong taon, paparating ng bagong taon. Lord, tell me, guide me, use me, fill me. Ayokong iwan ng 2023 nang hindi ka kasama, Panginoon. At hiniling ko, O Diyos, bigyan mo ako ng pusong punong-puno ng pagsunod. Pusong punong-puno ng pananampalataya. Nang sa ganun, ang 2024 ng aking buhay, mas magiging masagana. At mas may papakita ko ang pagpaparangal sa inyong pangalan dahil sa inyong pag-ibig sa akin. So remember the Lord, ha? Hindi lamang 2023, but this 2024, remember the Lord. He never slumbers, He never sleeps, He's always there, laging nakahanda ang kanyang kamay upang tayo tulungan at upang tayo turuan sa mga dapat nating matutunan.